Lemon in the middle portion, Sky Shack and Big Lagoon. Sky Shack regains the lead and finally close finish. Good day bayang karerista, welcome back sa ating channel dito sa Karera sa Pinas. Muli tayong magbibigay ng ating mga giya, tips at analysis para naman sa mga ganap na karera ngayong araw naman ng Sabado, March 28, 2026. Dito pa din sa racetrack ng Philippine Jockey Club sa Padre Garcia, Batangas. Sisimula ang mga karera ng alas 4 ng hapon. Meron tayong 7 karera na paglalabanan naman sa distansyang 1400 meters. Meron tayong isang set ng winner take all, isang set ng pick 6, isang set ng pick 5, isang set ng pick 4 at syempre nandiyan yung mga paborito nating exotics. Magandang nilatag na karera ng handicapping ngayong Sabado. Manipis ang lineup pero halos pantay-pantay lang sila ng tsansa. Parang sa isang race, halimbawa ay 6 sila, parang lahat yon may panalo. Pero mas maganda dito mag times kasi kung magdedeado dito, kaladkad naman ng benta sigurado, kaya mukhang lamang Yamadista at mahilig mag times. Katulong sana tong mga kursunada natin ngayong araw ng Sabado. Huwag na natin patagalin pa, simulan agad natin bayang karerista. Race number 1, start ng ating winner take all, races 1 to 7, isang Pilracom rating based handicapping system class 4, 42 to 56 split, meron tayong 8 kalahok. Mukhang trend natin ngayong week na mag-single ng race 1 ha. Dito single ulit ako sa unang karera, numero 1 Doña Leoncia, kagabayan ni AB Serios. Last March 15 dito sa PJC, nagtala ng 1 minute 24.8. Sa 1400 meters, hindi ko alam bakit nandito tong si Doña Leoncia sobrang baba niya na dito. Ito na lang kalaban niya, sila Margo na lang. Alam naman natin mga kinakalaban nito, saka milya-milya yung agwat ng prebo niya sa mga kalaban Wag lang lolokohin, tingin ko hindi to dapat matalo dito. Single ko na yan, numero 1 Doña Leoncia. Good luck bayang karerista. Race number 2, start ng ating pick 6, races 2 to 7, isang 3-year-old and above maiden race group placers. Meron tayong 6 na kalahok. First choice ko dito, numero 3 na si You Can Bet On Me, kagabi ni John Alvin Guse. Last March 11 dito sa PJC, nagtala ng 1 minute 14.2 sa 1200 meters kung saan nasegundo kay Rapido. Ito mabigat yung nasegunduhan, pilit niyang hinahabol si Rapido kaso mainam talaga yung tinakbo nun Dito sa karerang to, tingin ko maglulutyahan yung Golden at Balisong. Baka ito ang makapanood at makarimate, kaya ito ang pang-primera ko. Panigundo ko dito yung numero 2 na si Golden, kagabayan naman ni Patty Dilema. Last February 28 dito sa PJC, nagnovato yan, nagtala ng 1 minute 15.6 sa 1200 meters kung saan tumersera kay Casbel at Balisong. Dikit sila nagkatalo sa segundo ni Balisong nun sila yung naghabulan. Baka dito ganun ulit, baka magbakbakan sila. Pero kung aawat yung size at makasolo sa unahan to, tingin ko malaki ang panalo. Saka nung nagnovato sila, di naman to ginalawan Baka marami pa to, hindi lang punersa, kaya yan ang panigundo ko. Good luck bayang karerista. Race number 3, start ng ating pick 5, races 3 to 7, isang Pilracom rating based handicapping system class 4, 42 to 56 split, meron tayong 5 kalahok. First choice ko dito, numero 5 Super Dancer, kagabayan ni M&M Gonzalez. Last March 14 dito sa PJC, nagtala ng 1 minute 27.4 sa 1400 meters kung saan pumang-anim kila Orient Express at Confidence Game. May best time yan na 1 minute 25.6 sa 1400 meters. Ito maganda yung numero, nasa labas, tapos kokonti yung kabayo. May kahinaan ng pacing, tingin ko baka hindi mahirapan makaremate to, baka makakuha na ulit ng panalo. Ang panigundo ko naman dito yung numero 2 na si Bantay Sarado, gagabayan ni Andrew Villegas. Last March 14 dito rin sa PJC, dun din sa karera nila Orient Express. Nagtala to ng 1 minute 27 kung saan pumanglima naman siya dun sa karera na yon, pero may best time yan na 1 minute 26.4 sa 1400 meters. Ito isang derimati din pero baka maisunod agad to ni Dodong. Gawa nga ng tingin ko mahina ang pacing ng karerang to. Ito matagal-tagal na din hindi na nanalo to pero baka ngayon maganda na ikilos ulit. Pero alam naman natin, isang kwadra lang naman yung 2-4-5. Mamili na lang kayo dyan. Tingin ko andyan lang din sa tatlo na yun yung mananalo. Pero kinuha ko tong panigundo kasi paborito to ng kumpare ko. Hindi niya iniiwan tong kabayo na to Shoutout sa'yo, Pali. Good luck bayang karerista. Race number 4, start ng ating pick 4, races 4 to 7, isang Pilracom rating based handicapping system class 4,
42 to 56 split, meron tayong 6 na kalahok. First choice ko dito, numero 4 Amazing, gagabay ni John Alvin Guse. Last March 14 dito sa PJC, nagtalayan ng 1 minute 25.2 sa 1400 meters kung saan nasigundo siya kay Glorify. Ito magaganda na yung kinikilos nito lately, kung hindi panalo segundo dumarating. Tingin ko kondisyon tong kabayo na to, saka naturuan na nilang sumunod, maganda na sumalida, hindi na naiiwan. Baka isunod lang to ulit ni Alvin, yan ang pang primera ko. Ang panigundo ko naman dito yung numero 6 na si Dakota Elegance, gagabay ni Ison Bautista. Last March 15 dito sa PJC, nagtalayan ng 1 minute 25.8 sa 1400 meters kung saan natersero siya sa karera nila Wolf 359 at Cat Bell. Nung nakaraan, nag-jumping rope to paglabas ng aparato, hinatak ni Allison. Pero pagdating ng rekta, bumalik, ang lakas pa ng dating, natersera pa nga. Tingin ko kung hindi dahil doon, baka napahirapan nito si Wolf 359. Ngayon, binalik na kay Ison, mas gamay na to Siya nagpapanalo dito sa kabila. Baka hindi na mangyari yung ganun Tingin ko ito ang pwedeng sumilat kay Amazing. Kaya yan ang panigundo ko. Good luck bayang karerista. Race number 5, last daily double plus 1, isang pillar combating base handicapping system class 4, 42 to 56 split, meron tayong 6 na kalahok. First choice ko dito, numero 2 na si Modern Legacy, kagabay ni JMS Torque. Last March 15 dito sa PJC, nagtalaan ng 1 minute 42.4 sa 1650 meters kung saan pumang-apat siya sa karera nila Circus Crowd. May best time naman yan na 1 minute 25.2 sa 1400 meters. Ito hindi pa bumabalik yung dating buti, pero dito parang maganda yung chance niya. Baka maisunod lang nito Brook to, konting buenas lang, tingin ko pwede nang manalo ulit to. Isa pa extra double to ni Vice Gov galing race 3, tas meron namang hole-in-one sa race 6. Baka magkabitan, kaya yan na napupusuan kong pamprimera. Ang panigundo ko naman dito yung numero 4 na si Kai, gagabayan ni Marlon Pila Loma. Last March 22 sa Metro Turf, nagtalaan ng 1 minute 32 sa 1400 meters kung saan pumang 13 lang siya kila Tasha at part-time lover. May best time yan na 1 minute 25.6 dito sa 1400 meters sa PJC. Ito nabigla nung nakaraan Nahabol niya si part-time lover, naubos. Tingin ko nabigla to, masyadong malakas yung nalabanan niya nun considering na galing lang siya sa maiden. Dito balik na siya sa PJC, baka masanay siya manakbo dito. At kumpara sa nakaraang laban, tingin ko mas kaya na to. Baka siya pa ang mauna dito, kaya siya ang panigundo ko. Good luck bayang karerista. Race number 6, penultimate race, last daily double for the day, isang pillar combating base handicapping system class 3, 57 to 70 split, meron tayong 7 kalahok. Dito single ko na yung kabayan ni Vice Gov, Sandy Javier, numero 7 hole-in-one, gagawin ni JMS Torque. Last March 1 dito sa PJC, nagtalayan ng 1 minute 39.4 sa 1650 meters, kung saan nasigundo siya kay Lucency. May best time yan sa 1400 meters na 1 minute 22.8. Ito, mabigat yung nasigunduhan, Lucency. Tinalo niya sa datingan sila Resonant at Reverse Merger. Dito tingin ko humina ang laban. Baka ito na magdala ng unahan, sa katingin ko kahit may mauna, kakayanin niya sundan. Baka may pinag-aandaan tong karera at itong magiging tune-up niya. Baka mag-back-to-back win si Tobruk at Vice Gov, race 5 and 6. Single ko na yan, numero 7, hole-in-one. Good luck bayang karerista. Race number 7, last race for the day, isang pillar combating base handicapping system class 5, 17 to 41 split, meron tayong 6 na kalahok. First choice ko dito, numero 5 si Watch Bell, gagabay ni JB Hernandez. Last March 11, dito rin sa PJC, nagtalayan ng 1 minute 14 sa 1200 meters kung saan nasigundo siya kay West Tower. May best time yan na 1 minute 30.8 sa 1400 meters. Ito maganda na itinakbo nung nakaraan. Andun na agad nakasunod agad, kaso masyadong magaling yung West Tower kaya di niya nagawang makadikit Dito baka maiuna siya ni Uno. Wala akong nakikitang matulin. Pag na-rate niya to ng maganda, baka mapahirapan silang habulin to. Ang panigundo ko naman dito yung numero 2 na si Believe in Me, gagabay naman ni JC De La Cruz. Last March 20 sa Metro Turf, nagtalayan ng 1 minute 16.4 sa 1200 meters kung saan pumang-apat siya sa karera nila Bang. Dito naman sa PJC, tumakbo yan last March 11. Siya naman ang natersera doon kila West Tower at Watch Bell. Nagtala siya ng 1 minute 14.8 sa 1200 meters. Ito bago yung last run niya sa kabila, maganda yung tinakbo nung natersera doon kila West Tower. Galing sa likod to Baka ganun ulit gawing diskarte nito, baka manood lang sa likuran. Kung mapapahirapan yung Watch Bell, tingin ko ito ang pwedeng makaremate. Pero last race, ganang lagi nating paalala, isama niyo yung mga kursunada yung dehado. Mas maganda magdagdag kayo dito sa paratingan para pag nakuha niyo yung mga dehado, confident na kayo at malaki na ang chance nyo dito sa parating kung marami kayo. Good luck bayang karerista.
At yan ang ating mga kursunada at analysis para naman sa gaganaping karera ngayong March 28, 2026, araw ng Sabado, weekend racing dito sa karera ng Philippine Jockey Club sa Padre Garcia, Batangas. Lagi nating paalala, ito'y sariling aral at kursunada lamang. Pagdating sa tayaan, kayo pa din ang masusunod. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta dito sa karera sa Pinas. Makatulong sana ang ating mga giya at kursunada. Magsitama sana tayong lahat. Happy racing at good luck bayang karerista.